katedral. At pagpasok niya ng simbahan, walang tao, kahit si Father wala doon. Ang nakita niya lang sa simbahan ay yung magagandang stained glasses. Tinignan niya doon sa taas, nakita niya yung mga stained glasses na nandoon, napakaganda. At doon sa stained glasses, nakita niya yung iba't ibang imahen ng mga santo. Nakita niya si San Pablo, nakita niya si San Pedro, nakita niya si Maria Magdalena. Halos lahat ng mga santo nandoon sa stained glass. At nung nakita niya yun, masayang-masaya siya. At dali-dali siyang umuwi ng kanilang bahay. Nung nakauwi siya ng bahay, sabi niya, "Nay, alam ko na yung sagot. I already know the answer to the question, what is a saint?" Sabi ng nanay, "Ano yung answer?" "Nakita ko sa simbahan, Nay. At alam ko na kung ano ang santo. A saint Pakibasa, they are the ones where the light passes through. Sila yung mga tao na kung saan lumiliwanag ang Diyos sa kanila. My dear sisters and brothers, we are called, all of us are called to become saints. And how can we become saints? We allow the light of Jesus pass through us, shine through our lives, na makita sa atin yung liwanag ng Diyos sa bawat kilos na gagawin natin, sa bawat salita na ating sasabihin. Liwanag ni Jesus ang ating mapapakita. Hindi atin, hindi ako ang makikita, it must be Christ. Christ must shine through me. Ang Diyos dapat ang siyang magliliwanag. There are three things that I would like to share to you tonight. Tatlong bagay lang para hindi kayo mapagod, saka hindi kayo mabored. There are three things that we need to manifest for tonight or in our lives. The first thing that we need to manifest is, pakibasa? Joy. And what is joy? Sabi ni St. Paul in his letter to the Philippians, sabi niya, "Rejoice in the Lord always. But I will say it again, rejoice. Be joyful." You know, ang letter sa Philippians, they say it is a letter of joy. Kasi, dito daw sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, dito daw makikita halos every line, sinasabi ni San Pablo, "Do not be sad. Rejoice in the Lord always. Huwag kayong sisimangot. Always smile." Yan ang laging sinasabi ni San Pablo dun sa letter sa Philippians. That is why it is called the letter of joy. But you know what? Did you know that the letter to the Philippians was written while St. Paul was imprisoned? Habang nakakulong si San Pablo, habang pinahihirapan, hinahampas ng latigo, gutom, walang ligo. At ano sinabi ni St. Paul? Rejoice. Rejoice in the Lord. Whatever your situation may be, rejoice in the Lord. Why do we need to rejoice? Pakibasa nyo nga po. Each one
must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang tunay na Kristiyano ay laging masaya. Malalaman na ikaw ay isang Kristiyano. Malalaman na ikaw ay isang CFCGK kapag palagi kang masaya. God loves a cheerful CFCGK. Meron po kaming teacher dati nung high school. Habang naghihintay kami sa kanya, nandun kami sa corridor sa labas. Kasama ako sa makukulit. Sabad kaayo ba? Nandun kami sa labas ng classroom. Tapos, nakita na namin yung teacher, papalapit na. So yung iba, nagtakbuhan na paloob. Pero kami, makulit kami, matigas ulo namin. So hinintay namin siya doon. Paglapit na sa amin, sabi namin, "Good morning, ma'am." Sabi niya sa amin, "Anong good morning, good morning? Walang good sa morning! Pasok!" Sungit naman ito. So pumasok kami agad ng classroom. Pagpasok namin ng classroom, hindi pa kami nakakaupo. Sabi ng teacher namin, "Get 1/4 na pad paper with a quiz." Eh syempre ako, isa ako sa matitigas ang ulo, wala akong dalang 1/4. Sabi ko doon sa katabi ko, "Uy, pinging 1/4. Sabi ni teacher, "Number 1. Uy, dalihan mo, number 1 na. Pagbigay sa akin ng 1/4, number 2. Number 2 na agad. Ganon kasungit yung teacher namin. Kaya tuloy kapag mga reunion sa school, walang lumalapit sa kanya. Masungit. Huwag kayong maging masungit. Don't be masungit. Always wear a smile. More than wearing a makeup. Mas maganda pa ang smile kaysa sa makeup. And it's free. Libre lang ng bumiti, di ba? Sige nga, smile nga kayo. Uy, smile. Nahiya pa yung iba, kulang yung ngipin. Kahit mahirap ang buhay, smile. Ulitin nyo nga, smile. Kahit mahirap ang buhay, smile. Kahit marami kang utang, kahit mabaho ang katabi mo, alam nyo kanina, pagdating ko, brown out. Ang init, di ba? Pero, yung pag-welcome sa akin ng inyong staff doon sa likod, lahat sila nakasmile. Palakpakan nyo yung mga service staff natin dito. Pawis na pawis, ha? Hindi pa nakakain, pero nakasmile. Hindi ko nga alam na brown out eh. Pero dahil mas maliwanag ang kanilang smile, feeling mo hindi brown out. Ha? Ganyan ang joy. Ganyan ang pagiging masaya. Always remember this, my dear brothers and sisters. A smile can change the world. Sabihin nyo nga ulit, a smile can change the world. If you want to change your family, it starts with a smile. If you want to change your area of CFCGK, it starts with a smile. If you want to change our church, it starts with a smile. A smile can change the world, so don't forget to always smile.
You know, a study was shown, meron pong isang pag-aaral na kapag ikaw'y nakasimangot, when you frown, mas maraming muscles yung ginagamit mo. Kaya ano nangyayari? Yung mukha mo, stress. Kasi ang daming muscles na ginagamit. Sa sobrang dami ng muscles, nagkakamuscle na yung mukha mo. No? Lagi kang nakasimangot. But when you smile, mas maraming magagandang bagay ang nangyayari. Pati ang iyong katawan sumusunod. Your face becomes relaxed. Mas gumaganda ka ngayon. Mas maganda pa kaysa sa pagpapafacial. Magastos magpafacial, ngumiti ka na lang. Meron po kami isang pare, masungit. Tuwing i-greet ko siya sa umaga, "Good morning, Father." Hindi sumasagot, makasimangot lang. Tapos dadaan ng gano'n. Bukas, i-greet ko ulit siya. Sabi ko, baka namali lang ng gising si Father. I-greet ko na naman siya bukas. Tapos sabi ko, "Good morning, Father." Hindi na naman niya ako i-greet. Makasimangot na naman. Parang hindi niya ako nakita. Alam niyo, nagdasal ako, "Lord, sana kuhain mo na siya." Para mabawasan yung masusungit dito sa mundo. Di ba? Kaya pagka meron kayong nakitang masungit, ipagdasal ninyo. "Lord, kuhain mo na siya." Always smile. Pangit ka na nga, pangit pa ugali mo. Ano nang natira sa'yo? Wala na. So magpakuha ka na lang kay Lord. Always smile. A survey was made in the year 2018 para mga taga CFCGK itong picture na ito. A survey was made in the year 2018 and yung survey about who are the happiest nations on earth. Who are the happiest countries on earth? So nagkaroon ng survey. At alam niyo ba, nakapasok ang Pilipinas as one of the happiest countries on earth. At ang Philippines ranked third. Pangatlo, nasa top 3 ang Pilipinas. Imagine. Feeling ko, yung survey ang nakita nila mga taga CFCGK. Masasayahin ng mga taga CFCGK. Amen? Di ba ang mga Pinoy, ganito, pag may baha, anong ginagawa ng Pinoy? Swimming. Di ba? Ano sinasabi ng Pinoy? Baha ka lang. Magsiswimming ang Pinoy. Walang pakialam sa bakterya, sa sakit. Swimming. Pag may sunog, anong ginagawa ng Pinoy? Siyempre, merong reporter, di ba? Nandun siya sa camera. Kahit na yung bahay niya, nasusunog na doon. Uunahin pa niya yung camera. Kakawi-kawi pa siya ng gano'n. Pinoy tayo eh. Masayahin tayo, di ba? Masayahin tayong lahi. Pag may bagyo, tuwan-tuwa pa tayo. May inuman, nagsasayawan, masayahin tayo. Alam niyo po, I was assigned in Dagupan, Pangasinan, and they have a very unique practice there. What is their practice?
Kapag pumisa ng patay, bawal ang Sunday kasi busy ang pare. Bawal ang Monday kasi day off ng pare. Pwede ng Tuesday, mali. Ayaw nila ng Tuesday. Pwede lang magbisa Wednesday. Ayaw nila ng Huwebes, ayaw nila ng Biyernes at Sabado. Miyerkules lang. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo bakit? Kasi ang Wednesday ay glorious mystery. Glorious mystery. Ayaw nila ng Friday kasi sorrowful mystery. Or Tuesday. Baka raw hindi mabuhay yung patay nila. Ano lang ba ang glorious? Wednesday, Sunday. Bawal nga ng Sunday. Busy ang pare. So Wednesday lang pwedeng maglibing. Imagine niyo kapag misa ng libing sa isang malaking parokya, ang daming patay na nandyan. Nakapag-misa po ako isang Wednesday. Sabi sa akin nung tinanong ko yung sakristan, sabi ko, brother, ilan ang patay natin ngayon? Sabi niya, Father, 7. 7? Ano yun? Massacre? Dami. Pagkatapos ng misa, bumaba po ako ng altar, lines ko na ho yung mga kabao. Sinenyasan ko yung mga yung nasa St. Peter, yung mga alalay ng punerarya. Sinabihan ko sila na, sige na, pwede nyo nang isara yung mga kabaho. Isinara yung 6. Yung isa, hindi sinara. Nilapitan ako nung kamag-anak. Sabi sa akin, Father, pwede bang bago isara, magpa-picture muna kami sa'yo? Sabi ko, ha? Kasama yung patay. Ha? So lumapit po ako doon sa kabao, nagpa-picture kami. Sinabi ng cameraman, okay, compress. Compress naman kami ngayon. Pagka-compress, sinabi ng cameraman, okay, smile. Nagngitian naman sila. Pagkatapos ngumiti, umiiyak na naman sila. Ito nang nangyari. Nakita nung 6 na patay na nagpa-picture kami doon. Nagbukasan ngayon lahat ng kabaon. At sinabi nila sa akin, Father, pa-picture din kami. So, table number 2, picture. Patay number 3, picture. Para makalabas na sila. Ganun ang practice doon. Sabay-sabay ang patay. Meron din pong practice sa Bataan. Kakaiba rin ng mga taga-Bataan. Masasayahin. Parang mga taga-Dagupan. Patay na, may picture pa. Ang mga taga-Bataan naman, kakaiba. Kapag may burol sa kanilang bahay, merong video, okay? Totoo to, ha? Di ako ng Jojo. Malalaman mo na merong patay sa bahay kapag merong video game. Kaya kami mga pare, yung kumbento namin, hindi kami bumibili ng video game. Kasi pag baka nag-video game kami, sabihin ng mga tao, anak, sila pare at patay na. Meron po akong in-anointing of the sick, si tatay, na isang araw. The following day, narinig ko, yung bahay nila, may video na. Sabi ko, ay, namatay na si tatay. So, nag-request po sila ng misa doon sa bahay nila. Pagpunta ko doon sa bahay, syempre may video kinakantahan yung patay. Ang kanta sa video oops, kiri, oops, every time I see you. Ang kumakanta
yung kapatid ng patay. Sabi ko, ate, magmimisa na po tayo. Mamaya na po ulit ang video, okay? Sabi sa akin ni ate, Father, sandali ha, tapusin ko lang. Sumasayaw pa siya, oops, kiri, oops, kiri. Ganon ang mga Pinoy. Patay na, i-videoke pa. Masayahin tayong mga Pinoy. Kahit na may problema, we can still be happy. Why? Hindi naman dahil tayo mga baliw. Because we know that Christ is within me. Amen? Pakibasa niyo nga po. Joy does not simply happen to us. We have to choose joy and keep choosing it every day. Keep choosing joy every day of your lives. The second thing that we should manifest in our lives, pakibasa, ano nga yung pangalawa? Forgiveness. Nako, madali lang yan. Amen? Ang sabi niya, hindi. Ano ba ang forgiveness? Meron pong isang babae na lumapit sa akin. She approached me and said, Father, how can I forgive? Paano mo bang magpatawad? Sabi ko, madali lang. Forgive. Do it. There's no other way for us to learn forgiveness but to do it. Forgive and you will learn forgiveness. For example, kung magpa-practice ka ng basketball every day for 1 whole year, at the end of the year, magiging kasing galing ka ba ni LeBron James? Maybe, maybe not. Pero mas gagaling ka ba mag-basketball? Yes. If every day you will play piano for 1 whole year, at the end of the year, mas magiging kagaling mo ba si Beethoven saka si Mozart? Maybe, maybe not. Pero mas gagaling ka bang magpiano? Yes. The same is true with forgiveness. If we do it every day of our lives, we will learn how to do it, and we will be better in forgiving others. Practice makes perfect. Hindi man maging perfect, at least we become better each day. Always forgive. And then sabi sa akin ng tao, Father, mahirap nang magpatawad, mahirap nang mag-forgive. Sabi ko, bakit ba? Ano bang problema mo? Sabi niya sa akin, Father, kasi yung nakagawa sa akin ng kasalanan, patay na. Patay na. Sabi ko, tignan mo ka. Yung kaaway mo, ang himbing ng tulog sa lupa. Ikaw na masama ang loob, hindi ka makatulog. Is it worth it that you have all those burdens in your heart because of your unforgiving heart? Remember this, my dear brothers and sisters. Forgiveness is not for the other person. It's for you. For your own peace. For your own grace. For your own blessing. Mahilig ba kayo mag-candy? Di ba kapag meron kang candy, you want to linger on the taste of the candy.
Wala namang candy na pag subo mo, lulunukin mo na agad. Hindi. You want to taste the candy because it is sweet. Now compare it to a medicine. Yung paracetamol, mapait yan. Hindi ka umiinom ng paracetamol, tapos paikot-ikutin mo dyan sa dila mo. Mapait. What do? You immediately swallow it because it is bitter. Not compared to a candy. Kasi matamis, gusto mong manatili sa iyong bibig. The same is true with our lives. Minsan, pinagbabaliktad po natin. Ano yung gusto natin? Yung mga mapapait ng sitwasyon ng ating buhay. Yun ang gusto natin paulit-ulit. Paulit-ulit natin iniisip. Paulit-ulit natin sinasaktan ang ating sarili. Ito yung ginawa niya sa akin. Ito yung mga ginawa niya sa akin. Galit na ako sa kanya, galit siya sa akin. Paulit-ulit natin sa ating isipan at sa puso. But the Lord is trying to remind us today, let the sweetness of your lives be the one to linger. Yung manatili, yung bitterness, yung sadness, anong ginagawa natin? Mabilis na lunok. Nandyan pa rin, pero huwag tayong mananatili doon. We always find that joy, that sweetness in our lives. So, forgiveness is the only way for us to have peace. Forgiveness is the only way for us to have that joy na pinag-uusapan natin kanina. Forgiveness is not for the other person because he deserves that peace. Kung pinatawad mo siya at siya'y nagbago, okay, bonus na yon. Pero kung pinatawad mo siya, hindi siya nagbago, bahala siya sa buhay niya. Because forgiveness is for you, for your heart. Forgiveness is for your own peace. Amen? Next. Konti na lang. Kaya niyo pa ba? Yes or no? Yes. Sabi nila, forgive and forget. Pwede ba yan? Is it possible to forgive and forget? Maybe, pero not required. Remember in the Bible, hindi sinabi ng Diyos, not even Jesus told us, forgive and forget. Wala yan sa Bible. Ang tanging sinabi lang ni Jesus, forgive. Father, ang hirap, hindi ko makalimutan yung ginawa niya sa akin. Tuwing makakasalubong ko siya, naaalala ko yung ginawa niyang masama sa akin. It is okay not to forget. But it is not okay not to forgive. So okay lang na hindi ka makalimot. Pero make sure that you forgive. So that every time that you remember the bad things that was done to you, yung mga masamang bagay na ginawa sa'yo, you always remember it with forgiveness. Kapag nakita mo siya, maaalala mo yung ginawa niya, pero nung sasabihin mo sa puso mo, okay lang, napatawad ko na siya. Naalala mo, but you remember it with forgiveness. Not anymore with anger, not anymore with resentment, but you forgive. You remember with forgiveness. Pakiclick na lang ko yan. Pakibasa nyo nga, everyone, go. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God
forgave you. And the last na po ito, that we should manifest in our lives so that Christ may manifest within us. Ang ating pong i-manifest, walang iba kundi love. Love. What is love? Sabi nila, love is a many splendid things. Di ba alam niyo yun, yung mga ganong definition ng love? Sabi ng iba, love is like a rosary full of mysteries. Yeah. But what is love? Sometimes we have a very simplistic idea of love. Can you say it repeatedly? Pwede di ba ulit-ulitin yung salitang love? Pagka binaba ko yung kamay ko, nasabihin yung salitang love. Okay? Love. Uy, lahat. Tanan-tanan ba? Ready? Pag binaba ko nga eh. Excited? Ready? Love. Mas mabilis, mas mabilis this time. Mas mabilis this time. Ready? Go. Ang galing naman. Yung mga kabataan dito. Ano yung narinig niyo? Love? Hindi. Ang narinig ko lang, ito. Blah, 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 blah. Yan ang love kapag sinasabi mo lang ng paulit-ulit at hindi mo naman pinapakita sa iyong buhay. Amen? Kung love mo ang isang tao, papakita mo. Express your love. If you love our community, CFC, don't just say it. Express your love. Amen? Don't be impressive. Be more expressive. Express your love. And the most expressive person of all is none other than Jesus Himself. The most expressive person. Ang tao walang ibang ginawa kundi magmahal, si Jesus. Isang araw, ang dami ko pong ginawa bilang pare and I was so happy. Umaga pa lang, 5 a.m., meron na akong misa. So anong ginawa ko? Gumising ako ng 4 a.m., nagmisa ng 5 a.m. Pagkatapos ng misa, maghihintay ka ng kaunti kasi merong 7 a.m. na mass. Pagkatapos ng 7 a.m., meron uling 9 a.m. na mass. Pagkatapos ng 9 a.m., maghihintay ka kasi merong 11 o'clock binyag. At yung binyag, hindi lang isang tao, 100 bibinyagan. Matatapos ka ng binyag around 12:30. Kakain, pagkatapos kong kumain, maghihintay ako ng sandali kasi 2 o'clock, misa ng patay. Pagkatapos ng misa ng patay, around 4 p.m., meron akong misa kasal. Pagkatapos ng kasal, 6 p.m., meron ako ring misa. Pagkatapos ko magmisa, may nagpatawag, Father, house blessing. Nakauwi ako ng bahay around 9-10 p.m. I was so happy. Sabi ko, Lord, pagod na pagod ako ngayong araw na ito. But you used me. Ginamit mo akong instrumento ng iyong pagmamahal, and that is why I'm so happy. Hindi na ako nakaligo sa sobrang pagod. Pagdating ko po ng kumbento,
Pagpasok ko ng kwarto, hinubad ko lang yung sutana, sumalampak na ako sa kama. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-ring yung cellphone. Tumawag yung kaibigan kong nurse. At sabi niya sa akin, "Father, kaya mo pa ba?" Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Sick call." You know what is a sick call? Anointing of the sick. Ang pare, pwedeng tumanggi sa misa. Ang pare, a priest can say no to a mass, a priest can say no to a baptism, a priest can say no to a wedding, but a priest can never say no to anointing of the sick. Why? Because it might be the last moment na pwedeng masalba ang tao. So sabi ko doon sa kaibigan kong nurse, sabi ko, "Grabe ka naman sa akin, 11:00 na. Pag ako lumabas pa ng kumbento, baka ako nang ma-ospital." Pero since a priest can never say no to anointing of the sick, nagbihis ako and then pumunta kami dun sa bahay ng anointing. Pagpasok ko dun sa anointing, matanda na si tatay. And I know hindi na siya tatagal. That's why I anointed him. We prayed over him. We sang a song, Amazing Grace. And then, lumabas na ako ng kwarto. Nung nasa labas na kami ng bahay, tinanong ko po yung mag-asawa na may-ari ng bahay. Sabi ko po, "Kaano-ano niyo po si tatay?" Sabi nila, "Father, we are not related to him." Sabi ko, "Paano po?" Dito po, nagtatrabaho siya sa inyong bahay, matagal niyo siyang naging boy." Sabi nila, "No, Father, kapitbahay namin siya. And he was alone in his home. Wala na siyang pamilya, he was abandoned by his family. And we discovered that he was sick. And we volunteered to take care of him." Nung narinig ko po yun, naalala ko yung buong araw ko na pagod ako. Sabi ko sa sarili ko, "Lord, yung pagod ko, ginawa ko lang naman yung trabaho ko. That is my job. That is my responsibility."